Sa isang eksklusibong pag-uulat, lumabas ang ebidensya mula sa isang kilalang vlogger na nagpapakita na tila pulfuronik ang ating Pangulo. Ito ay agad na kumalat sa mundo ng social media at nagdulot ng malaking ingay sa taong bayan. Marami ang nagbayad ng kanilang reaksyon sa nasabing balita na nagpapakita ng kanilang pagkabahala at pagdududa. Sa pangunguna ng bandayog ng demokrasya, muling nalinaw ang mga katanungan at agam-agam ng taong bayan. Ang patas na pagsisiyasat at tamang pagsusuri ay hinahamon upang malaman ang katotohanan sa likod ng kontrobersiyang ito. Samantala, patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga susunod na hakbang na gagawin ng mga otoridad upang linawin ang isyu at mapanagot ang mga sangkot. Ipinakita ng pangyayaring ito ang kapangyarihan ng social media sa pagbibigay liwanag sa mga isyu ng bayan. Sa pagkakaisa at tamang paggamit ng impormasyon, maaaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapasya ang mamayan sa mga pangyayari sa kanilang lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PDEA na hawak ko sa inyo. Ipopost ko to sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, ititwist, bahala na kayo, i-upload nyo lahat. Mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo, na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PDEA. Ito po, nakalagay dito sa confidential report, Republic Act, ito, PDEA. Ayan, 2 page po yan. Alright? PDEA, okay? Basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Andyan ang logo ng PDEA, mga pabalangga. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin na, Maharlika, wag mong ipakita ito, hindi yung nagbigay sa atin, wag mo ipakita sana ang ebidensya from the PDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatahin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatahin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-tsempo yung mga hayop na yan. Sabi ni Kate Watson, ilabas na yan para mapahiya ang mga Marcos. Yes, pupost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin, confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Ito'y alam ni Noynoy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi ko alam bakit hindi nila inisplok to at ginamit nila nung 2016 election ng presidente at even ng 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan-pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang dapat ay nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay, yan. Okay. Ngayon, number 1, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama. Pero i-upload natin ito mamaya. Blank, artista, and Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos and Bonget and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Name of the target, blank, the artista, and Bongbong Marcos and Bonget, alias Bonget,
and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay? Yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito, summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. May perma ng team leader. Okay? Binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic noon hanggang ngayon. Right? So dito sa second page, authority to operate. This is from the Office of the President from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka baka hindi nga nakita ni Noynoy ito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langung-langu at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number 1, Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Type of operation, ayan, surveillance, casing, test buy bust, okay, search warrant, other specify. Duration, 22 hours, okay, this is 10 ng gabi, March 11 of 2012 to 12 March 12, 2012. Okay? Ngayon, nakalagay dito, area of operation, NCR, Makati City. Team leader, contact number. Okay? Ito, nakalagay dito yung agent. Alright? Nakalagay yung agent dito and 7 others. So, agent, so 8 sila ang magre-raid. So, ito yung mga information. Vehicle, model number. Ayan. Para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoo mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito ang mga kasakyan ng involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na nandoon na nagrurumbuhan sila sa Coca-Cola o sa pulburon. Number 1, Mazda, model Mazda 3, black, ZKC, plate number 8. Wag na natin sabihin. Okay? Wag na, baka wag na sabihin ng plate number. Okay? Toyota Vios, silver, ZBA, may number. Toyota Avanza white, ZRU. So nakakilala kay Kuting o sa artistang ito. So you can verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu Crosswind white, ZIZ blank blank blank. Okay? Noted by Director 2S. Is it 2S or IIS? Okay? So ngayon mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. So ito po ay confidential report from PIDEA, but para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng eroplano sila nagsisesyon. So, totoo mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulboronic
based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? Ipinorward ko na dahil nga ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwaka ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gyerang hindi naman gyera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gyerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction, involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Lisa Satanas ang hindi makialam doon sa pagdukot sa mga bata, sa kanyang kasabwat. Okay, na si Chua. Marami pang ginagawa itong Satanas na ito. Dahil sila ay bangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alanganin dyan sa kaguluhan, sa China, na pinrovoke ng dutang gininang gobyerno ni Marcos Jr., kasabwat ang mainstream media, lahat ng anggulo ng camera na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China, na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, etong papel na ito na si Kuting ay isang pulburon, kaya kayo isinasalang sa rarara na yan at gustong mategi, magurgur kayong lahat, then it's up to you to get up. And if you want, if you don't ayaw nyo talaga na gusto nyo si Kuting pa rin, you get ready sa gerang gusto nila. Kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, sige, ngayon pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at makipagbang-bang-bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito ipakakalat ko to sa inyo, ipopost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook at sa Twitter para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito sa Facebook natin, mga palangga. You know what I mean? Hawak ko to. I know you are excited, but I will post this, ipatrend ninyo ang document na ito. Ito ang isa sa ina-after nila sa akin para ayaw nila akong pagsalitain. Wala ni isa ngayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military, na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gurgurin ng gobyernong Kuting. I totally understand that. Dahil pinoprotektahan ninyo ang inyong pamilya. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko kayong lahat. Kaya sabi ko, I don't know kung ano ang misyon ko sa mundong ito, na ang kinakabangga po natin na ninyong lahat ay hindi ordinaryong tao, kundi demonyo o mga mafia o mga sindikato na kayang magpagurgur sa akin. And they have the trillion budget, the national budget of the country. Nasa kanila at talagang gusto nila akong igurgur dahil sa mga expose. Pagurgur man nila ako, wala na silang magawa, eto na ang first part ng ating ebidensya. Alright, first part. Huwag kayo masyadong ma-excite sa video. Okay, I'll tell you about it. Mga kababayan, tandaan ninyo. Okay? Na ang may hawak pa ng live na live at iba pa, hindi lang isa. Okay? Mga palangga, ay may threat na. Alam ni Lisa Satanas kung sino ang may hawak ng video. So ngayon, nakausap ko siya kanina. Mga palangga, sabi ko sa kanya, kailangan ilabas na natin ito. Magigera na, gigirahin na tayo. Sabi ko na gano'n sa kanya. Ang mga kababayan, ang mga palangga natin dyan, sabi ko sa Pilipinas, ano gagawin?
Okay? So, ang nag-iisip pa, sabi ko, gawin na natin ngayon. Kung gusto mo i-save ang bayang ito, gawin na natin. Huwag na natin patagalin. Gustong-gusto ko. Mga palangga, hinahunting na rin siya ngayon. Okay? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika. Okay? Ang exact word niya nga sa akin, parating tayo dyan. Okay? Ilalabas din natin. Kaya lang, sabi niya, I have to secure my family and myself. Yun ang sabi niya sa akin. Mga palangga, I cannot force that person right now. Okay? I cannot force. Pero ito, first part pa lang. But, the pulboronic is real. Alright? The pulboronic is real. And ito ngayon, sabi niya pala, mainstream. I don't think, we'll see kung kukunin ng mainstream ito. Pwede natin i-forward to sa SMNI. SMNI, if you want to, kung gusto nyong i-cover ito, since nagsimula naman sa akin ito, di ba, i-cover ninyo if gusto nyong i-cover. I-forward ko to sa inyo. Lagay ko sa Facebook ko. Itong galing sa PDEA. Walang maglakas ng loob na ilabas ito dahil takot sila kay Kuting. Dapat, kay sa Marcos Jr. administration, dapat noon pa to inilabas. Pero bakit ni isa? Sa kabila ng mga bakbaka noong 2016 sa election, then 2022, wala kayong hindi ito lumabas. Why? Kasi nung panahon ni Noynoy ay mga kasabwat din ni Lisa Tanas ang ibang cabinet secretaries ni Noynoy. Kaya I think hindi ito alam ni Noynoy. Kasi kung alam ni Noynoy ito, lumabas ito. The fact na galit sila sa Marcos, dapat lumabas ito. Pero I don't know, maybe God's intervention, God's will, I don't know kung ano ang plano ng Diyos sa atin, kung bakit ngayon lang ito dapat lumabas. Okay? So doon sa mga ipopost ko to. Don't worry, okay? Itong papel na ito, ipopost natin to sa Twitter mamaya. Abangan ninyo after ko mag-vlog, right there and then, ipopost ko. Huwag kayo palanggang atat. I-forward nyo sa lahat ng pwede nyo i-forward. I-stitch sa TikTok na ito dahil this is a legit. Actually, gumagawa na ng pang-counter ito ang presidential communications. Diba? Nakarating din sa atin, galing din sa loob. Gumagawa na sila ng counter dito sa inilabas natin. So, magpapakalat na sila, magdi-disseminate sila ng information sa kanilang mga dugyots at even mainstream media na sasabihin nila, i-discredit nila si Maharlika. At ito sasabihin nila fake, ito gawa-gawa. Then, hindi po ako ang magdedesisyon. I will give it to you. Ibibigay ko sa inyo ang impormasyon at ito ay permado ng team leader ng PDEA. Pero, ano lang natin to, slash lang natin ito, pati yung artista, kasi nananahimik naman na yung artista, nasira na yung kanilang buhay. Nakablock ko itong video, putol-putol, ano? Okay. Mga palangga, December pa lang gusto na nila akong gurgurin. Nakalagay din yan sa aking affidavit, mga palangga. Diba? Gusto nila akong gurgurin. At ang nag-volunteer ng pagkitil sa Juhay ko ay si Mel Robles. Nakalagay din lahat yan sa affidavit ko. Nakalagay yan sa FBI. So kung ano mangyari sa akin, you know that already. Alam na ng gobyerno ng Amerika na ang magpapapachitegi sa akin, si Lisa si Kuting. Mga kababayan, I have, eto, para malaman nila, para malaman ng tangin ng gobyerno ito, ikaw Lisa Satanas, okay? Ito, meron akong information, may group chat na akusahan, na-upload mo. I have a group chat with the authorities here in America, okay? Na pinorward ko lahat, okay? Pakita ko lang sa inyo. Hindi ko mapakita sa inyo. This is very sensitive. Okay? I am in communication dahil sa sitwasyon ko. Lahat po nitong mga in-expose ko kay Sayarot kasi kailangan ko explain sa authorities kung bakit nila ako ipapagurgur. So, constant from every time, di ba? Hindi naman every day
ako ay kinukumusta kung okay ba ako, ganyan, meron bang stalker, ganyan. So tinatanong po ako ng gobyerno dito kung ako ba ay safe. Remember, I told you 2 hours kaming nag-usap nitong FBI agent. After I reported them. Kasi kailangan ko ipaliwanag sa gobyerno ng Amerika kung bakit ako gugurgurin. Okay? So itong information na ito na si Kuting ay dapat i-raid sa kanya paipulburon, transmitted na ito. Yung kay Sayarot, lahat, mga pictures na pinapakita ko sa inyo, yung involvement ni Sayarot at pagsama ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa isang pulburonik na si Sayarot, reported na po lahat yan. Kaya doon yung mga nag-alala sa akin, I know, hindi naman ako si Iron Man o si Wonder Woman na hindi ko tatablahan ng bala. But the thing is, sa haba ng aking litanya dito, mga information, tinatanong nila ako kung ano yung mga involvement ng Marcos Jr. na ito. Ano ba sinasatsat mo? Bakit kanila papatayin? So I documented everything. At finorward ko na mga palangga. Yan. Kaya Lisa, alam mo na. Ikaw, kayo ni Kuting, kayo ang highlights. Kayo dalawang mag-asawa. Okay? Dahil hinahunting na nila ako, mga kababayan, kaya itong mga kaso-kaso na ginagawa ni Lisa Tanas, okay, napag-alaman natin, mga palangga, it is their strategy. Okay, it is their strategy. Mga palangga, una, naharasin ako, na matakot ako para hindi na ako magsalita. And ang target ng gobyerno ni Kuting, hanapin ako para tuluyan ng manahimik at kitilin nila o gurgurin nila. Dapat ninyong malaman. Kaya dyan sa Pilipinas, no wonder, takot din yung ibang magsalita. At ako, mga kababayan, sabi ko nga kung ito ang aking misyon sa mundong ito para isigaw sa inyong lahat na meron kayong bangag na presidente at noon pa ay binili na. Okay, ang term pala na ginamit, palangga, yung raid na supposedly na si Kuting ay may kalaboso, ay binili na o binayaran o binribe na ito ni Lisa Tanas. Binribe na ni Kuting at ni Lisa ang tiwali nino na cabinet, isa sa cabinet secretaries ni Noynoy para hindi harangin kasi ang PDEA is under what? Ayan, no? Republic of the Philippines, Office of the President. Kaya ina-analyze ko kung si Noynoy kung anong galit na galit kay sa mga Marcos, di ba? Dahil sa ginawa sa kanilang ama, yun ang mga nakaraanging pangyayari. Bakit hindi alam to ni Noynoy? Kasi nga pala, ang isa sa cabinet secretaries ni Noynoy ay binili na, kinausap na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na wag ituloy ang pag-raid sa kanila kahit nasa PDEA na, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Oh. Okay. Sabi ni Eric Natividad, Miss Maharlika, di ko pa napagdugtong-dugtong kwento sa The Fort, sa BGC, sila nga siguro yung mga taong matataas na bumugbog doon. Biktima anak ni General Catellano na PMAyer na napatay nila. Kailan yun palangga? Eric Natividad? Yun, baka. I'm not sure. Sige, tingnan, i-research natin yan palangga. I'm not sure about that. But yes, this document is legit. You will upload this later. Yeah. So mga kababayan, kaya ngayon, minabadali nila na kayo ay magurgor ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Kasi alam ni Kuting na hindi na siya magtatagal. Sabi ko nga, hindi na siya aabutin ng Pasko. At ang nakikita natin, ano ba dapat ang ginagawa, mga kababayan, ng taong bayan? Okay? Ano ba ginagawa ng taong bayan kapag ito ay what? Ito ay nakikita nyo na ang isang presidente ay nasasangkot sa iskandalo. Pero ano ang ginawa ni Kuting? Siyempre, pagsisinungalingan niya. Nung siya ay pinagbintangan ni Duterte, doon sa Maisog, na pinagbintangan, binukilya ni Duterte na si Marcos Jr. ay nakita niya sa PDEA report, which is ito,
Okay? Na siya ay sangkot sa pagpupulburon. Ang sagot ni Marcos Jr. doon, nagpipentanil din naman ikaw eh. 'Di ba? Baka yan ang effect ng fentanyl, 'di ba? Yun ang kanyang solusyon, ang kanyang sagot. Na dapat kapag ganito na nasasakdal sa iskandalo o nasa gitna ng iskandalo ang Kuting noong 2022 pa. And also, hindi lang pulburon ang kinasasangkutan nila. Well, pulburon, again, pakitaan muna natin yung kay Sayarot. Okay? Pakita muna natin palangga yung kay Sayarot. So, ang tagal-tagal, pero ayaw kasi pick upin ito ng mainstream media. The reason why, mga kababayan, kaya naman pala, okay, paulit-ulit natin, kaya naman pala si Mark Anthony Sayarot, nireport ko rin to sa federal, okay? Kaya pala si Mark Anthony Sayarot, ito, saan na yun? Ito. Kaya pala itong taong ito ay kasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos sa kanilang mga, yan, papuntang sa New York yan, dahil nga pala sila ay magkakabaro pagdating sa pulburon. Isa yan sa mga iskandalo na ating isiniwalat dito na dapat kung may kahihiyan ang presidenteng ito o may wala nga pagmamahal sa bayan, dapat mag-resign siya. Dahil ito ay alam niyang katotohanan sa pagngiwi-ngiwi pa lang ng bunganga niya. Guilty na kahit pa nga hindi pa i-drug test yan dahil ayaw niyang magpa-test ng honest to goodness na test or legit. Di ba? Imagine nyo, nang siya nagpa-test, sa private siya nagpa-test noong 2022, nung hinamon siya ni Duterte. In-interview ko si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, nandoon ka ba nung nag-test si Kuting? Anong sabi ni Attorney Vic Rodriguez? Wala. So dahil tiwali ang gobyerno sa Pilipinas, lalo na si Kuting, si Lisa ay kayang magbayad, maaring binayaran nila ang doktor para sabihin siya ay negative nung siya ay tumakbo noong 2022 para sabihin sa taong bayan na siya ay negative. Kung matino ang buwaka ng inang Kuting na ito, ngayon sa sa gitna ng kontrobersya, kung siya ay mula sa puso niyang itim, well, for the heck, kunyari may matinong puso siya, humarap siya sa taong bayan para matigil na ang sinasabi nitong itong mga netizen na ito, kahit na hindi na ako pangalanan kasi hindi nila gagawin yan. Itong ano na to, magpa-test ako ng live or dun sa legit na doktor na nakikita ng taong bayan para sa transparency. At kung ako ang nagpupulburon, okay? Kung ako yung kay Kuting, matagal na ako nag-resign. Kung mahal ko talaga ang taong bayan, pero mga kababayan, sabihin niyo naman, ano ka ba, maharlika? Bakit magre-resign yan? Bangag nga. Exactly. So, ang nilalatag ko sa inyo, ito sana yung mga posibilidad, okay, na mga tamang ginagawa ng isang presidente na kapag nasasakdal o nasa gitna ng kontrobersya at totoo naman, mga kababayan, dapat nagre-resign na. But another option is what? Yung sinasabi nating legal proceeding o yung impeachment. Pero, paano tayo mananalo sa Kongreso? Okay? Paano makausad itong articles of impeachment kung magkaroon ng impeachment trial, hawak nila ang Congress? Diba? Kita-kita naman sa charter change, ginagamit nila ang pera ng bayan para bayaran ang mga kongresista, mga buwaka ng inang kongresista para puwersahin ang ating mga kababayan sa kanilang mga distrito para linlangin dito sa kanilang jutang gininang puwersahang initiative. So out yung legal proceedings na sinasabi natin. Although yan ang pinakadapat gawin, impeachment, pero hindi tayo mananalo dyan, mga kababayan, dahil nga hawak nila, binabribe lahat ni Tambaloslos, ni Lisa, ang mga putang ina mga kongresistang hindi pa nilamon ng lupa. Okay? Isa yan dapat. Ngayon, magpa-public apology ba si Kuting? Hindi. Dahil ang isang bangag na katulad ni Marcos Jr. ay hindi mag-a-apologize sa publiko. Mismo ang kapatid niya, mismo ang nagbukelya na napapaligiran siya ng mga demonyo,